Taong ay bubusin upang siya'y makapili, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang Diyos na nag-aalok ng kanyang kaharian sa pamamagitan ni Jesus na ating kapatid at tagapagligtas. Ang kanyang pagmamahal at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumainyo. Patuloy natin idalangin ang ating bansa, lalong-lalo na sa panahon ng impeachment process, naway manaig ang katarungan, pagiging mahinahon sa pag-aabang ng katotohanan. At idalangin din po natin lahat na mga kapatid natin na patuloy na apektado ng mga pagbabaha at pag-ulan, na naway ang mga taong responsable upang sila'y mailikas at matulungan ay maging ligtas din. Natitipon tayo dito bilang mag-anak ng Diyos. Tayo'y dumulog sa Diyos at humingi ng kanyang patawad, pagkat siya'y mabait at lubos na mahabagin. Panginoon, malimit naming ipagpalit ang iyong biyaya sa mga kasiyahang material. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, sa pagpapasya, malimit kaming nagpapagabay hindi sa iyong karunungan, kundi sa mga maling pagpapahalaga sa mundo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, malimit kaming nakukontento sa pagpapahalaga sa iyong kaharian sa pagdarasal lamang, habang di naman nagsisikap isabuhay ang mga ito. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay.
Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman, ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaari maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. Ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Papuri sa Diyos Ama pagkat ipinahayag niya na hay siya ng mga aba. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo'y Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Ngayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapudo ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at mangagalit ang kanilang ngipin. Nauunawa na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambayanan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig, siguro alam nyo or familiar sa inyo yung mga katagagaling sa isang advertisement na sinasabi, para kanino ka bumabangon. No? Para kanino ka bumabangon? Kayo po ba para kanino kayo bumabangon? Sa mga kasamahan ko dito. May dahilan po ba yung inyong pagbangon? May mapapangalanan ba kayo? No? Kasi minsan bumabangon tayo, wala na lang eh. Kasi kailangan kong bumangon. Pero hindi ko alam anong dahilan ng aking pagbangon. No? Para bagay yung kantang sinasabi dati, hindi na naabutan ng mga kasama natin dito na bata-bata. Yung, what am I living for? So, alam niyo po yung kanta na yun, what am I living for if not for you? So, ganon. So, para kanino ka bumabangon? At yun ang tema ng ating mga pagbasa. Kahit nga sa unang pagbasa, sa Aklat ng Mga Hari, ito po yung tema. Dapat may dahilan ang bagay na ginagawa natin. Kasi kung nagsisikap ka, nagpapakapagod ka, nagpapakayaman ka, sa walang kadahilanang malinaw, ikaw ay mapoprostrate o mawawalan ng gana sa buhay. No? Lalo ngayon, tag-ulan, mahirap maglakad, mahirap magbiyahe if you don't know the purpose of what you are doing. At ganun po ang nangyayari sa ating ebanghelyo. Tingnan natin, may tatlong paghalin tulad sa kaharian ng Diyos. Ang una ay tungkol sa isang tao. No? For sure, ito ay farmer. No? Farmer ito kasi nakahukay siya eh. Hindi ka naman maghuhukay pag hindi ka farmer. Hindi pa naman uso yung naghahanap ng kayamanan kasi nung panahon ni Jesus o panahon ng mga Israelita nung sinauna, maraming mga kayamanang nakabaon sa mga bukid o sa mga lupain. Bakit? Kasi kapag hindi ka naman ganun kayaman, hindi pa uso ang bangko. No? Mangilan-ngilan lamang yung mga tunay na mayayaman lang talaga ang kayang maglagay ng kanilang yaman sa isang lalagyan tulad ng bangko. No? So hindi siya common. Kaya dati nung unang panahon, dahil nga po sa gyera, pag-uusig o kahit na anong pangyayari, kadalasan sa mga tao noon ay nagbabaon ng kanilang mga yaman. Kaya itong tao na ito habang naguhukay ay nakatagpo ng isang kayamanan. Pero, alam niya na kapag huhukayin niya yun sa panahong iyon, hindi niya maaangkin yun. Although sa kanilang batas ay kapag may natagpuan kang yaman sa bukid o kahit saan, sa'yo na yun. No? Sa'yo na yun. So, hindi na yun pagmamayari ng may-ari kasi ikaw yung nakatagpo. Pero, dahil sa kanyang galak na may nakita siyang kayamanan sa bukid na yaon at hindi niya pagmamayari ang lupaing iyon, umalis siya at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian
upang mabili ang lupang iyon, upang matyak na yung kayamanang iyon ay mapapasa kanya ng buong buo. He was very joyful and everything became secondary. Ganun tayo, di ba? Sana tayo pag alam na natin yung purpose natin, kahit napapagod tayo, wala tayong iniinda kasi alam natin na yung ginagawa natin at pinapatunguhan natin ay patungkol dun sa pinakamamahal at mahalagang bagay o tao sa atin. In this person, in the story, malinaw sa kanya na natagpuan niya ang biyayang pinagkaloob ng Diyos sa kanya. Secondary na lang ang lahat. We have the same story sa ikalawang talinghaga natin. Although medyo magkaiba konti kasi sa una, hindi naman ito naghanap. Natagpuan lang niya. Pero sa pangalawa, ito naman ay naghahanap. Sa malinaw na naghahanap ng mamahaling perlas at nang makita iyon, humayo siya at pinagbili ulit yung kanyang ari-arian. Bakit kasi natagpuan niya ang dahilan ng kanyang pagbangon? No? Ang perlas na iyon na pinakamahalaga para sa kanya. No? Sa mga kapanalig, kung titingnan natin, if you have found pala the very thing that you are looking for or the very person that you are looking for, dapat madali na sa atin na maging secondary, ikalawa, ikatlo, ikaapat na lang ang mga bagay-bagay maliban sa pinakamahalaga sa iyo. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, bakit ba hindi ba rin ganun kalalim ang aking ugnayan sa lahat ng mga bagay, lalong-lalo na sa Diyos? Baka naman kasi hindi pangunahin ang Diyos sa iyo, hindi siya treasure, hindi siya mahalaga. O bakit kaya parang hindi ako attached sa pamilya ko? Baka kasi hindi sila una sa'yo, may ibang mahalaga. O baka distracted ka kasi daming bagay na nagbibigay halaga sa iyo. Minsan nagpupuyat ka sa mga taong hindi ka naman mahal, di ba? Minsan gumagastos ka sa mga bagay na hindi ka naman nakikinabang. If you want to truly find the people, especially God, no, that you care for and you love most, and that you love most, you must see to it na lahat ng mga bagay na meron ka maliban sa pinakagusto mo ay maging secondary na mga bagay lamang. At ganoon din ang nangyari kay Solomon sa unang pagbasa natin, Haring Solomon. Imagine, tatanungin ka ng Diyos, anong gusto mo? Kung kayo ito, ano kayo sasagot nyo? For sure, sasabihin mo, pera, maraming pera. No? Huwag na po tayong sinungaling. No? Anong gusto mo? Siyempre, pera ang gusto natin sa hirap ng buhay. But Solomon, ngunit si Solomon ay napakahusay. Sabi niya, Panginoon, ang aking kailangan po at hinihiling sa inyo, hindi yaman, kundi karunungan. Karunungan, hindi ito yung natatagpuan natin o nakukuha natin sa pag-aaral. Hindi ito, kasi kung aral lang, katalinuhan lang ang hinihiling niya, madali ito eh. Mag-aral ka, matutunan mo ang mga ito. Pero ang karunungan ay isang bagay na galing sa puso na magtuturo sa atin paano magpasya. No? Patungkol sa hustisya, sa katarungan, sa pagmamahal, at sa pagpili ng mga bagay na mahalaga sa atin. The same thing. Ang karunungan ang nagdala kay Solomon patungo sa tunay na yaman ng kanyang buhay. Ang yaman ng pagkakaroon ng isang Diyos. Because if you have God, if God is your treasure, if God is your pearl, then for sure, you will be led into the right path. No? Alam ko, sasabihin ng Father, pero napakahirap talaga patungo sa Diyos eh. Daming pagsubok. Just look at the life of Jesus. Tingnan naman yung buhay ni Jesus, di ba? Sa buhay ni Jesus, He was very sure that His treasure and the treasure that the Father wanted Him to have, no, ay ang kaligtasan para sa ating lahat. Kaya hindi niya ininda yung paghihirap because He was very certain. The reason why He woke up every day during His lifetime, sa Jesus, is the fact that sure siya na ang kanyang misyon ay upang iligtas tayong lahat sa ating pagiging makasalanan, upang ibalik tayo, no, sa bahay, sa tahanan ng Diyos bilang mga yaman ng Diyos. Kaya mga kapanalig, sa araw na ito, kung kayo man ay nalilito pa rin sa buhay, sa pagbangon ninyo kung anong gagawin at sinong mahalaga sa inyo at ano ang mahalaga sa inyo, siguro umpisahan natin. Starting today, try to tell yourselves, bakit ba busy ako pero walang kabuluhan yung aking ginagawa? Bakit ba parang litong-lito ako sa buhay pero hindi ko alam talaga kung anong maganda at sinong pinakamahalaga sa akin? You try to pray. You try to contemplate like Solomon, tulad kay Solomon.
No? Kasi kahit pabigyan ka na maraming pera, kung hindi mo alam anong purpose ng pera na iyan, walang pagdadalhan at patutunguhan, hindi ka rin sasaya. Tulad ng mga taong nasa ebanghelyo natin at tulad kay Solomon. Kahit si San Pablo sa ikalawang pagbasa, sabi niya, I consider everything as a loss when I found God. Bahala na yun, okay na yung iba, basta nakita ko ang Diyos. No? Kami mga pari, no? Although hindi kami perfect, but bakit namin kailangan hindi mag-asawa? Pwede naman mag-asawa talaga. Because we have found our treasure. Madali ba? Mahirap. Napakahirap. Pero kapag alam mo, at alam natin ang kahalagahan ng ating patutunguhan, kasi ang pinaka-treasure talaga natin, sasabihin ko, yung makapasok sa kaharian ng Diyos. Wala naman siguro ni isa sa atin gusto ko ma-impero eh. And if you are certain that you want to go to heaven, then do the very things that will lead you to heaven. Sa pamatnubay ng ating mahal na inang si Maria, sa lahat ng mga banal, naway ating matagpuan ang ating yaman upang hindi tayo malilito sa bawat pagbangon at sa bawat hamon na ating haharapin sa buhay. Tayo po ngayon magpapahayag na ating pananampalataya. Sabay-sabay po tayo. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula pa rito at huhukom sa nangamubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, lubos tayong minamahal ng Diyos, kaya't ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. Nagtitiwala sa kanyang pag-ibig, idulog natin sa kanya ang ating mga panalangin at sambitin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway lagi nilang matagpuan kay Jesus ang tunay na kayamanan ng kanilang buhay at maglingkod ng may pagpapakumbaba at katapatan, pagkakapatiran at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan, naway itaguyod nila ang ikabubuti ng lahat at maglingkod ng may katapatan at isantabi ang pansariling ambisyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating parokya, naway pakitunguhan natin ang isa't isa na may pagtsatsaga at paggalang at iwasan ang pagpuna o paghatol sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi pa sumasampalataya o sa mga naghahanap ng kalugan sa buhay, naway matagpuan nila si Jesus at makilala ang kanyang pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocates. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mawaing Ama, binigay mo sa amin ng iyong anak bilang pinakadakilang kayamanan, ang pelas na may natatanging halaga. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palawigin ang aming pag-ibig sa iyo araw-araw upang tapat naming masundan ang iyong anak at aming kapatid na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo,
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo'y Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ay ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-iibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, ni Elias naming Obispo, at ng tanang kaparian, mga relihiyoso at relihiyosa, at ng buong sambayan ng iyong tinipon ngayon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal kasama sina San Luis Maria ng Montfort, Saint Charbel Macluf, San Pedro Calungsod at Lorenzo Ruiz, at lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayo po'y tituruan ng ating Panginoong Hesukristo na manalangin sa Ama. Sabay-sabay po natin itong sambitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Ngayon po'y magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin,
kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kristong muling nabuhay, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Alang ina at ama ng mahal na Birheng Maria, bilang magulang iyong pinatnubayan at pinalaki si Maria sa ilalim ng inyong pangangalaga at pagmamahal. Siya ay lumago sa kabanalan. Sa pamamagitan ng inyong kagandahang loob at pagiging masunurin, ang kaloobin ng Diyos ay natupad. Ang bunga ng iyong kabutihan at pananampalataya ay naghatid ng kaligtasan sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagsilang kay Jesus,
ang verbong nagkatawang tao at nanahan sa atin. Kabanal-banalang Santa Ana at San Joaquin, patubayan ninyo ang aming puso sa daan ng kabutihan. Tulungan po ninyo kami na maging mabuting mga anak, mga magulang, mga apo, at pamilya na may pag-unawa at pagmamahal tulad ng sa inyo. Ituro po ninyo sa amin ang pagpapalaki sa aming mga anak sa pananampalataya at akayin ng aming pamilya tungo sa liwanag ni Kristo. Manatili po kayong malapit sa amin at tulungan kami sa aming paglalakbay tungo sa kaligtasan. O Santa Ana at San Joaquin, aming inalalagak ang aming mga kahilingan. Naway inyong dalhin ang mga panalangin ito tungo kay Jesus sa inyong pinakamamahal. Amen. Pinagpalang Santa Ana at San Joaquin, ipanalangin ninyo kami. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa kaliligtas ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-aalay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga nakatatanda, mga lolo at lola. Ama naming mapagmahal, bukal ka ng buhay at lahat ng biyaya. Buong pagkalinga mo kaming itinaguyod sa bawat yugto ng aming buhay at binigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus na iyong anak at aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at mga nakatatanda upang maging aming gabay sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungang natamo sa pagdaraan ng mga taon. Pasalamatan ka namin sa kanilang patutuo at sa inyong pananatili at pagkalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay. Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan, ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal at ng tapat na pagmamahal sa kanilang pamilya. Patatagin mo sila sa pagtitiwala sa iyong mga mapagpagaling na awa sa harap ng pagkakamali at kasalanan ng panahong nagdaan. Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ipag-adya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan na magkukubli sa walang hanggang kapayapaan at galak sa iyong kaharian. Pagkalooban mo sila ng tiyaga at katatagan na pasanin ang krus ng sakit at kahinaan ng katawan. Tulungan mo silang tingnan ang kanilang mga hirap at pagtitiis bilang pakikiisa sa misteryo paskwal ni Kristo. Ipagkaloob mo sa amin ang kanilang mag-anak at mga kaibigan, ang matatag na paninindigan at pananalig sa halaga at karangalan ng bawat tao na nilikha ng iyong kalarawan at tinubos ng sakripisyo ng iyong anak sa krus. Makatulong nawa ito na lagi namin silang alalayan, igalang at mahalin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Sasamba